You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. DJ Frankie. DJ Frankie. You are currently listening pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. Ito pa rin ang GV 99.9, your Good Vibes. December 12, 2025. Thank God it's Friday at dahil dyan, marami daw magse-celebrate ng kanilang mga Christmas party ngayong araw na ito. At kaya brace yourselves na lang sa traffic. At kung traffic man ay kinig lang tayo sa ating Good Vibes music at 8:57 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At ang ating time check ay brought to us by Unilab. 80 years ng alagang Unilab yan. At ngayon mga ka-vibes, sabi ko sa inyo kanina, may makakapanayam tayo at ang pag-uusapan natin tungkol sa environment. And later on, itong ating interview ay available sa ating Facebook page na GV 99.9 FM. And wala nang patumpik-tumpik pa. Ito, kasama natin ngayon si Miss Graziella Gagalang, event head ng Pawikan Release 2026 ng Haring Ibon UPLB na founded noong 1989. Good morning, Miss Graziella. Good morning po. Good morning mga ka-vibes. Yan. At ngayon, Miss Graziella, pakilala ka naman at ano ba tong Haring Ibon UPLB at ano rin itong Pawikan Release 2026? Mga brief description lang, Miss Graziella. Okay po. Bale, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Graziella Gagalang. Ako po ang Terenzo Cultural Committee Head ng Haring Ibon UPLB at ako rin po ang event head ng aming flagship event which is the Pawikan Release 2026. So ano po yung Haring Ibon UPLB? Isa po siyang non-profit, non-partisan student organization and focus po kami sa environmental protection and sustainable development. So like preserving natural resources, promoting ecological balance, and such principles. Bibigay po kami ng awareness at sa mga students as well as magkakaroon ng mga conversations about this within the resident members. So yung flagship event namin, which is Pawikan Release, isa po siyang environmental conservation activity kung saan nire-release po yung mga hatchlings o mga pawikan pabalik din po sa ocean. Kasi po yung mga pawikan na hindi po mabilis po kasi silang makain, mamatay, and out of 1 out of 1,000 sila lang po nakakaabot sa adulthood. So para po siyang assisted help po sa kanila. And hindi po siya parang tourist conservation effort po talaga siya kasi nag-raise ng awareness para matuto yung mga tao about the marine ecosystem, tas ano po yung mga threats na kinakaharap ng mga pawikan natin. Yes. So, balik po tayo sa Haring Ibon, UPLB. Ano po itong Haring Ibon? What else do they do? Or ano yung overall advocacy when it comes to environmental protection? Kasi Haring Ibon, first thing that I would think, mga baka nagbo-bird watching sila, ganun. Pero can you tell us more about Haring Ibon sa UPLB? Ayun po. Okay. So, Haring Ibon UPLB. So, as the name implies, it talks about the bird na we all know kung papakinggan po natin siya. Ang Haring Pero, Ibon. Okay. We expanded our reach and we not only focus on birds, pero we do birding naman po. Pero we not only focus on birds, but on the overall environment na po. So, part of our activities, including na po, Pawikan Release, we also do birding, just like what I said. Tapos we do environmental educational discussions, like one of our events called Stewards of Laguna Lake, where we teach kids about Laguna Lake and how to help in its conservation. Tapos meron din po kaming mga quiz programs na about the environment and kahit yung mga SDGs. And meron din po kaming event na tinatawag na tree growing, where we go back to UP Land Grant para magtanim ng mga seedlings. Tapos every year binabalikan po namin siya para ma-monitor at makita yung progress.
So overall, yun po talaga yung ginagawa namin. Like even with our reach, kahit mga students na po kami, we do our best to conserve the natural resources Wow. as well as spread awareness din po. Hindi lang po sa aming hindi lang po sa aming organization, kundi in the general public. Yes. To all our listeners, Miss Graciela, no, baka pwede nating himayin sa simplest form na we can explain. Bakit kailangan bigyan ng attention yung mga ganitong environmental events? Ayan. So, sa environment po kasi, hindi naman, kung mag-iisip po tayo, hindi naman po natin siya priority. Aha. So, hindi naman po siya like, hindi na siya, parang, how can I say this? Parang, hindi na siya bago. Hindi na po siya Oo. bago na, hindi natin siya first thought. Kumbaga, that's what's the problem. Kasi, natin yung environment para tulungan tayo, pero hindi natin sila tinutulungan. At naganap na po yung mga pollution, like plastic pollution, and even yung other things like yung coastal development, as kahit yung maling pag-plant lang po for example, sa mga mangrove area, magpa-plant po kayo ng hindi mangroves. So it is Not sustainable. That will generate a bigger impact na Yes. magiging masama. And para po siyang kumbaga echo na kumbaga parang if hindi po tayo magsisimula ngayon, it will be a bigger negative impact pagdating sa future, and hindi na po natin siya maaagapan kung hahayaan lang po natin siya gawin. And kumbaga tayo din po kasi yung tayo lang po yung animals na capable of thinking, capable of voluntarily. So, why do we use that? Why do we use that privilege? Para tulungan yung other living things around us. Parang ganun. Wow, ma'am, as you speak, I can really feel your passion sa inyong proyektong ito. So, punta na po tayo dun sa Pawikan release ngayon. Ma'am, baka may data kayo ng status ng Pawikan population here in the Philippines. So far, yung current population ng Pawikan ngayon is like yung numbers po ba? Not naman, like just lang yung importance kasi ng pag-alaga ng Pawikan release, Miss Graciela, parang bakit kailangan nating tutukan at bakit mahalaga siya sa marine ecosystem ngayon. Especially sa mga batang nakikinig ngayon, Good Vibes Morning po. Okay po. So, bale, yung mga pawikan po kasi, hindi naman po sila parang isang pawikan lang, kumbaga. When we talk about pawikan, para po siyang wide na range ng mga species ng mga sea turtles. And important po kasi siya kasi parang nag-play po sila ng key role in keeping the marine ecosystem healthy. An example of this, kunwari, minamaintain po nila yung balanced seagrass beds at coral reefs. So, in turn, nagsusupport po sila ng fish population at nagpaprotect po sila ng coastline natin. Another, contribute din po sila sa nutrient cycling kasi pag nag-nest sila sa beaches, nagdadala sila ng nutrients from the ocean to the sand. So, makakatapos po ng mga coastal plants na mag-grow. So, technically, they're culturally and also economically valuable. Wow. So, maraming mga coastal communities na nag-rely sa mga dun sa healthy marine ecosystem para sa livelihood. At tulad ng po ng nangyayari din karamihan ngayon, yung mga sea turtles nag-attract din po sila ng ecotourism na nag-support ng local income. So, overall, ang laki po talaga ng importance sila in terms of ecologically, culturally, and even economically. Pero meron po kasing ibang mga species ng mga pawikan na critically endangered na, mga vulnerable. So, ayun po, para siyang wake-up call na rin po sa atin na kahit konting presensya lang, konting awareness na yung mga tumutulong sa atin na mga animals na to ay unti-unti na nawawala. And even though hindi po sila lahat na critically endangered, and so kailangan pa rin po natin sila pagtuunan ng pansin kasi hindi na po natin kayang hintayin pa na umabot na isa na lang yung pawikan, Yes. isa na lang yung pawikan na makikita natin. So, ayun.
Ayan, thank you for sharing, Miss Graciela. No? May isi-share lamang din ako. Marami tayong nakikilala dyang mga resident pawikan sa coastline ng Mabini pag nagda-dive tayo. Miss Graciela, baka nagda-dive ka rin. Punta tayo dun sa, sa Mabini, Batangas. Marami dong mga pawikan din. Ayan, may mga resident pawikans yung tawag nila. Kasi nakikilala nila kung sino yung dumadaan. Tapos pinapangalanan na rin nila. Healthy nga po pala ang community ng diving dito sa Batangas. So mga ka-vibes, explore natin yan, no? Sa banda-banda ng summer kasi medyo maulan ngayon. So, Miss Graciela, kailan itong Pawikan Release 2026? Okay po. So, yung Pawikan Release 2026 will be set on January 24 to 25 next year. So, it will be on a Saturday and a Sunday. Bale, 2-day event po siya. Wow, I'm excited for this. Sana makasali ako, Miss Graciela. And in terms of the conservation efforts, katulad nitong gagawin nating Pawikan Release 2026, would you like to invite our listeners or is this open for public po? Ayan. So, mga ka-vibes, open po siya for the general public. So, encourage po kayo and welcome po kayo sumama sa amin para sa conservation effort po namin. Yan, mga ka-vibes bisitahin nyo lang ang kanilang Facebook page din. Miss Graciela, can we share yung inyong mga collaterals, yung inyong mga social medias po? Okay po. So, meron po kaming currently na Facebook page. Ang pangalan po niya ay Pawikan Release by Haring Ibon UPLB. Meron din po kaming TikTok account. So, it's at hiuplb.pawikan.release. Tapos, you can also reach us out sa aming email, hiuplbpawikanrelease@gmail.com. We are very much open po for conversations such as this po. Ayan. Thank you, Miss Graciela. Mga ka-vibes, kasama pa rin natin this morning, Miss Graciela Gagalang, event head ng Pawikan Release 2026 ng Haring Ibon UPLB na founded pa noong 1989. So all these years ay talagang ganito ang kanilang mga proyekto and it amazes me from the trees, papunta sa ating karagatan, and talagang yung efforts nila just to take care of our environment. Talagang ito, alam nyo mga ka-vibes, ito yung mga topic na nagpapatibok ng aking puso. But anyway, Miss Graciela, no, sa mga listeners natin, pag naiisip nila yung Save the Turtles, parang yung straw, yung pumapasok sa isip nila, yung wag daw mag-plastic straw. Pero sa katotohanan, marami talagang different kinds of plastic trash na nasa karagatan. So, yung effort natin na ito ay, Miss Graciela, may masasabi ka ba na wag tayo magtapon ng trash sa mga karagatan in terms of our waste management naman sa environment? And of course, encourage ko po talaga na wag po tayo magtapon ng kahit anong plastic or kahit anong basura sa environment kasi apart sa magko-contribute to sa plastic pollution, it can also harm yung mga marine na creatures doon sa ocean, katulad ng mga pawikan and even yung kahit yung mga coral reefs din po natin, madadamay po yan lahat and it will becoming up, sabi ko, para siyang echo. Tapos, it will bring much more greater harm even those on land. So, kahit simpleng hindi lang po pagtapon, it can already make a big difference kasi at least aware po kayo sa ginagawa nyo and ayun, nagko-contribute po kayo sa conservation even in that tiny step. Yes. So mga ka-vibes, meron pala tayong action na magagawa. At mahalaga pong maging educated tayo. Makisali tayo sa mga ganitong programa ng Haring Ibon UPLB, itong Pawikan Release 2026. Again, makikita nyo yan sa Facebook page nila. At kung nanonood ka ngayon sa Facebook video na ito, Pawikan Release 2026 ng Haring Ibon UPLB, just check them out sa kanilang Facebook page. And eto, Miss Graciela, mayroon ba kayong mensahe, especially sa mga kabataan, tungkol sa pangangalaga sa kalikasan? Ayan po. So, naniniwala din po ako na everything starts with the children. Sabi nga po ni Jose Rizal, ang pag-asa, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Naniniwala din po kasi ako doon kasi sila po yung talagang, may I say,
sa education. Yes. So, meron po silang meron po silang nakukuha na knowledge about these kinds of things. More than yung mga mas nakakatanda na, kasi tayo po yung exposed sa current na information na meron tayo ngayon. So, tayo rin po yung may energy pa. Yan. Para so many things in life. So, I'm really hoping and encouraging yung mga kabataan na sa mga priorities nyo ay isama rin natin ang environment. Kasi the environment cares for us. And we hope, and the environment, and we hope that we care for the environment. Yan, nakaka-vibes, no? Miss Grishela, maitanong ko lang, baka kasi may mga nakikinig ngayong umaga na open to support, or nag-open ba kayo for partners to support your advocacy? Yes po, open naman po kami for partners. Yan, mga ka-vibes if tumutunog ito sa inyong kapusuan, ay isearch nyo lang po ang Haring Ibon ng UPLB at itong Pawikan Release 2026 to support this kind of programs, and I believe malaking tulong ito sa ating environment. At eto na, Miss Grishela, para sa ating huling katanungan, ang ating good vibes tanong: kung ang pawikan ay marunong magsalita, ano kaya ang sasabihin nila sa atin? Siguro, katulad na po na sinabi sa inyo, huwag po Oo. kayong gumamit ng plastic. So, ganun na lang. Ayun. So, women of few words, si Miss Grishela. Kung siya daw si yung turtle, ay wag daw kayong gumamit ng plastics. And really, kahit mga microplastics pa yan, nakaka-apekto po yan sa pag-reproduce ng ating mga creatures, sea creatures especially. And marami pa tong usapin, no, Miss Grishela? And sana next time ay makapanayam ulit natin kayo. Next year ulit, Miss Grishela, pag nalalapit na ang event nyo. Okay ba yon? Go lang po, okay lang. Ayan. Again, mga ka-vibes, nakasama natin ngayong umaga si Miss Grishela Gagalang, event head po ng Pawikan Release 2026 ng Haring Ibon UPLB, founded 1989. Miss Grishela, can you mention again ang inyong mga socials para sa ating mga ka-vibes? Okay po. So, meron po kaming Facebook page. Ang pangalan po niya ay Pawikan Release by Haring Ibon UPLB. Meron din po kaming TikTok page at hiuplb.pawikan.release. At meron din po kaming email na pwede kayo mag-reach out sa amin, hiuplb.pawikanrelease@gmail.com. Yan. Thank you so much, Miss Grishela. At mga ka-vibes, manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware at GV updated. At nakasama nga muli natin si Miss Grishela Gagalang, event head ng Pawikan Release 2026, Haring Ibon, UPLB. Maraming salamat po sa inyo. At mga ka-vibes, eto muna ang ating next song, Happy by Pharrell Williams. Again, my name is DJ Frankie. Dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes.